Sa isang tahimik na gabi, matapos ang lamay ng kanilang mga magulang, nag-usap sina Marco at ang kanyang kapatid na si Adrian. Kuya, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang napili na maging CEO. Parang mas bagay ako sa posisyon na yan. Saad ni Adrian. Adrian, alam kong may pangarap ka rin. Pero ito ang naging desisyon ng mga magulang natin. Kailangan nating magsanib puwersa para mapaunlad ang kumpanya. Parang wala ka lang pakialam sa nararamdaman ko. Di ba pwede tayo mag-share sa responsibilities? Seryosong ani nito at nilibot ang mga mata sa paligid. Alam mo naman na mahalaga ang unity sa pamilya. Pero bilang panganay, may responsibilidad akong dalhin ang kumpanya sa tamang direksyon. Kuya, sana lang maintindihan mo kung bakit ako narito. Hindi ko kayang mapag-iiwanan. Hindi kita iiwan, Adrian. Pero kailangan natin maging matatag para sa pamilya at sa negosyo natin. Mahinahong saad ni Marco. Parang ang hirap kasi, kuya. Paano mo nalaman na ikaw napili? Mahirap, oo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko rin naiintindihan ang nararamdaman mo. Kailangan natin magtulungan para maging maayos ang transition. Sana nga, kuya. Pero pakiramdam ko, parang iniwan mo na ako sa dilim. Hindi ako nag-iisa, Adrian. Kasama kita sa pagtahak natin sa hinaharap. Hinamon ni Adrian si Marco na pag-usapan ang pamamahagi ng mana ng kanilang magulang. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may halo itong inggit at ambisyon. Kuya, dapat ba talaga ikaw ang magmamana ng lahat? Parang meron pa akong dapat malaman. Saad ni Adrian. Adrian, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero ito ay desisyon ng mga magulang natin. Hindi natin dapat pahinain ang ating pamilya sa ganitong oras. Sagot ni Marco na para bang nababahala. Pero paano kung hatiin natin? Para fair sa ating dalawa. Kapatid, mahalaga ang unity sa pagtutulungan natin sa pamamahagi ng mana. Hindi pwedeng magkaroon ng hidwaan sa pamilya. Alam mo kuya, parang mas may alam ka. Baka dapat ikaw ang nag-aasikaso ng lahat. Hindi ito tungkol sa kung sinong may alam. Ito ay tungkol sa pagtutulungan natin at pagiging bukas sa isa't isa. Siguro nga, pero sana maunawaan mo rin ang nararamdaman ko. May halong inggit sa mga sinabi niya. Adrian, gusto ko lang na tayong dalawa ay maging matatag para sa isa't isa at sa pamilya. Huwag tayong magtagisan ng inggit at ambisyon. Oo kuya, subukan ko. May galit na bulyaw niya. Magtulungan tayo, Adrian. Hindi lang para sa mana, kundi para sa pamilya natin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, unti-unting nagsimula si Adrian na mga pasimpleng panguuto, umaasang makuha ang simpatya ni Marco. Kuya, parang napansin ko lang, mas marami kaya yatang karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. Di ba mas magiging maayos ang kumpanya kung ikaw ang CEO? Adrian, hindi ito tungkol sa karanasan lang. Kailangan natin pagtulungan ito bilang magkapatid. Oo, alam ko. Pero, di ba mas kalmado ka kaysa sa akin? Mas diplomatic. Baka mas maganda ang imahe ng kumpanya sa'yo. Hindi ko naman sinasabing hindi ko kaya, Adrian. Magiging mas maganda kung tayo magtutulungan. Alam mo, kuya, minsan lang ito. Baka ngayon lang mangyari. Hindi ba sayang ang pagkakataon? Hindi ito isang laro, Adrian. Hindi ito dapat batayan ng kompetisyon sa pagitan natin. Kalmado ang wika ni Marco na tila parang naiinis na. Pero kung sakaling mapunta sa'yo ang CEO position, alam mo bang gagawin mo? Baka kailangan mo ng guidance. Alam ko kung paano mamahala, Adrian. Pero hindi ito dapat maging dahilan para magkahiwa-hiwalay tayo. Kuya, seryoso lang ako. Sa tingin ko, mas maayos ang magiging takbo ng kumpanya kung ikaw ang leader. Pamamlastik ni Adrian sa kanyang kapatid. Adrian, hindi ito tungkol sa leadership skills lang. Tungkol ito sa pagiging bukas at pagtutulungan natin. Habang patuloy ang kanilang usapan, napapansin ni Marco ang pasimpleng pang-uuto ni Adrian. Ngunit nanatili siyang matibay sa prinsipyong pagiging bukas at pagtutulungan. Nilinaw ni Marco na bukas siya sa makatarungan at pantay na pamamahagi ng yaman ng kanilang magulang. Adrian, gusto kong linawin na bukas ako sa makatarungan at pantay na pamamahagi ng yaman ng ating magulang. Talaga? Kasi kuya, nararamdaman ko lang na mas nararapat ka para pamahalaan ang kumpanya. Oo, alam ko na marami akong karanasan, pero hindi ibig sabihin na hindi kita iniintindi. Gusto ko lang na magtagumpay tayo bilang isang pamilya. Pero kuya,
Alam mo bang may mga plano rin ako para sa kumpanya? Siguro, pwede natin pag-usapan. Baka mas maging maganda kung may input ako. Adrian, salamat sa pagsabi. Oo, dapat nating pag-usapan ang mga plano mo. Hindi ito solong desisyon at mahalaga ang bawat opinyon sa pamilya. Minsan lang ito, kuya. Gusto ko lang maging makabuluhan ang magiging papel ko. Alam ko, Adrian. Hindi ko iniisip na ako lang ang may alam. Tutulong tayo sa isa't isa para mapaunlad ang kumpanya natin. Salamat, kuya. Pero seryoso, masaya ako na bukas ka sa ideya ng makatarungan na pamamahala. Adrian, magtulungan tayo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya, kundi pati na rin sa ating samahan bilang pamilya. Si Adrian, dahilan ng kanyang desperadong paghahangad ng kapangyarihan, nagplano ng di makatarungan na hakbang. Isang gabi, habang tulog si Marco, pumasok siya sa opisina nito at naglagay ng peking ebidensya na nagtuturo kay Marco bilang magnanakaw. Kinaumagahan, nagising si Marco sa pangyayaring iyon at napagtanto ang pang-aapi na kanyang nararanasan. Ano ito? Bakit may peking dokumento dito sa opisina ko? Kuya, biglang naisipan ko lang na mag-check ng documents mo para siguruing maayos ang lahat. Kaso ang nakita ko, parang may hindi ka panipaniwala. May pagpapanggap na wika ni Adrian. Ano ang ibig mong sabihin? Magalang na tanong ni Marco. Kuya, mukhang may nangyayaring hindi maganda. Nakakalungkot isipin na baka ikaw pa ang may kagagawan nito. Tila ba nagdadrama pa si Adrian? Hindi totoo yan. May nagplano ng lahat ng ito. May pangangamba na saad nito. Kuya, gusto ko lang siguruing maayos ang kumpanya. Alam mo naman, may magandang plano ako para sa ating negosyo. May pagpapanggap na pakikiramay ang boses ni Adrian. Ano ba talaga ang layunin mo, Adrian? Simula na mainis si Marco. Gusto ko lang mapabuti ang lahat, kuya. Pero kung ikaw mismo ang hadlang. Habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, lumilitaw ang balak ni Adrian na makuha ang kumpanya sa paraang di makatarungan. Sa umaga ring iyon, nagulat si Marco nang makita ang pulis na nag-serve ng warrant of arrest sa kanya. Lumapit si Marco sa mga pulis upang linawin ang pangyayari. Ano ito? Warrant of arrest? Bakit ako'y naaresto? Mayroon tayong report ng pagnanakaw sa kumpanya ninyo at ito ay may kaugnayan sa'yo. Hindi totoo yan. May nagplano ng lahat ng ito. May peking ebidensya si Adrian. Kailangan nating imbestigahan ito. Bawat isa ay may karapatan sa tamang proseso. Wika ng mamang pulis. Hindi matitinag si Marco sa pakana ni Adrian na nagdulot ng matinding pagkalito at pangamba sa kanyang buhay. Pulis, alam ko na may katarungan. Kailangan ko lang mapatunayan ang aking konsensya. Seryosong saad ni Marco. Sasampahan kayo ng kaukulang kaso. Hanggat hindi napapatunayan ang iyong kasalanan, mananatili kayong may kalayaan. Si Marco, na puno ng determinasyon, nagtungo sa kanyang abogado na si Mia at nagsimula ng pagsusuri sa peking ebidensya na nilagay ni Adrian. Handa siyang labanan ang anumang pag-aakusa para mapanatili ang kanyang dangal at karapatan. Attorney Mia, kailangan nating labanan ang peking ebidensya na ito na nilagay ni Adrian. Wala akong kasalanan at handa akong patunayan ang aking konsensya. Huwag ka mag-alala, Marco. Tutulungan kita sa buong proseso. Unang hakbang ay ang masusing pagsusuri ng mga ebidensya laban sa'yo. Sina Marco at Attorney Mia ay naglaan ng oras para suriin ang mga dokumento at ebidensya na nagtuturo kay Marco bilang magnanakaw. Binusisi nila ang bawat detalye upang makahanap ng mga butas sa mga peking impormasyon na nilagay ni Adrian. Marco, sa tingin ko, may ilang hindi tumpak na detalye dito. Kailangan natin itong iparating sa korte. Oo, Mia. Kailangan nating ipagtanggol ang aking pangalan. Hindi ko matatanggap na masira ang reputasyon ng pamilya namin dahil lang sa ambisyon ni Adrian. Tatrabahuhin natin ito na maayos. I-highlight natin ang mga butas sa ebidensya at ilalabas natin ang mga hindi kapanipaniwala na nilalaman nito. Wika naman ni Attorney Mia. Si Marco ay nagiging mas handa sa laban na kanyang haharapin. Isang pagtutol sa pang-aapi at isang hakbang tungo sa katarungan ang kanyang gagawin para mapanatili ang dangal at karapatan ng kanilang pamilya. Sa loob ng kulungan, ang tensyon sa pagitan ni Marco at Adrian ay unti-unting lumalala. Ang bawat araw na nagtatagal ay nakakadagdag ng galit at panghihinayang sa kanilang puso.
Adrian, alam mo ba kung ano ang ginawa mong masama? Pinahamak mo ang buhay ko para lang sa iyong ambisyon. May galit na wika ni Marco. May bahid naman ng pag-aalinlangan si Adrian. Kuya, hindi ko akalain na magiging ganun ang epekto. Gusto ko lang maging makabuluhan sa pamilya. Makabuluhan? Ang sagot mo sa mga pagsubok ay pandaraya at panlilinlang. Ang bawat salita na naglalabas mula kay Marco ay tila mga sibat na dumudurog sa kanilang samahan bilang magkapatid. Kuya, hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Gusto ko lang mapabuti ang lahat. May pagsisisi na ani niya. Mapabuti? Ang masama ay hindi kayang maging mabuti, Adrian. Iniisip mo lang ang sarili mo. Bulyaw ni Marco. Sa kanyang galit, nagpasya si Marco na hanapin ang totoo at magkaroon ng hustisya. Attorney Mia, kailangan nating malaman ang totoo. Hindi ko matatanggap na mapasama sa ganyang pangyayari. CEO ako. Baka hindi na ako igalang ng mga empleyado ko. Oo, Marco. Tatrabahuin natin ito na maayos. Kailangan nating alamin ang iba at lahat ng detalye. Anong unang hakbang na dapat nating gawin? Bigyan natin ng legal na depensa ang sarili mo. Kailangan nating tuklasin ang mga butas sa ebidensya laban sa'yo. Gusto ko ring malaman kung sino ang nasa likod ng paglalagay ng peking ebidensya. Hindi pwedeng si Adrian lang. Imbestigahan natin ng lahat, Marco. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa katarungan. Salamat, attorney. Handa akong harapin ito ng buong tapang. Malalampasan natin ito, Marco. Huwag ka mag-alala. Attorney, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Maliit na bagay lang, pero andito ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Marco. Ako ang iyong abogado at gagawin natin ang lahat para mapabuti ang sitwasyon mo. Anong nangyari sa kaso mo? Isipin mo, inakusahan ako ng pagnanakaw na hindi ko naman ginawa. Wala akong ginawang masama. Naiipit lang ako sa sitwasyon dahil kay Adrian. Tatanggalin natin ang lahat ng agam-agam, Marco. May alibay ka ba o iba pang ebidensya na maaaring mapatunay na inosente ka? Oo, may mga kasama ako noong oras na yun. Pwede ko bang ipakiusap sila sa'yo? Oo, mahalaga ang mga testigo. Ipapahanda ko ang depensa mo. Huwag mong kalimutan na nandito ako para sa'yo, Marco. Kinabukasan sa loob ng korte. Simulan na natin ang pagdinig para sa kaso ni Marco Montero. Attorney Mia Galvez, maaari mo bang buksan ang iyong depensa? Yes, Your Honor. Unang-una, meron kaming mga testigo na magpapatunay na mga kasama ni Marco noong oras na nangyari ang insidenteng pagnanakaw. Tumawag ka ng iyong unang testigo. Utos ng korte. Tawagin natin si Juanito Santos. Opo, attorney. Kasama ko si Marco noong oras na yun. Naglalakad na kami sa opisina niya. Wala siyang kinalaman sa anumang krimen. Maraming salamat, Juanito. Ipinakita na rin namin sa korte ang CCTV footage na nagpapatunay sa kanilang sinasabi. Naiintindihan ko. Prosecutor, meron ba kayong mga tanong para kay Juanito? Opo, Your Honor. Juanito, paano mo masisiguro na hindi nagtago si Marco para mangyari ang pangyayari? Kasama ko siya buong araw, Your Honor. Wala siyang intensyong magtago o gumawa ng masama. Ito ang aming pruweba, Your Honor. Wala siyang dahilan para gawin ang krimen ito. Narinig ko ng depensa. Prosecutor, meron ka bang karagdagang ebidensya o tanong? Your Honor, humihingi ako ng maikli pang oras para paghandaan nito. Sige, maaari kang magtanong pagkatapos ng aming lunch break. Salamat, Attorney Mia. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Balik tayo ng 30 minuto. Sa labas ng korte, kinakausap ni Attorney Mia si Marco. Marco, huwag ka mag-alala. Mukhang maganda ang takbo ng kaso natin. Ang importante, may ebidensya tayo na magpapatunay sa iyong konsensya. Huwag mo na akong pasalamatan. Nandito ako para sa'yo. Ngayon, maging matyaga tayo habang naghihintay sa desisyon ng korte. Pagkatapos ng lunch break, bumalik sa korte sina Attorney Mia at Marco. Prosecutor, handa ka na bang ituloy ang iyong pagsusuri? Opo, Your Honor. Juanito, paano mo na sigurong wala ka rin sa lugar ng krimen? May kasama rin po akong ibang kaibigan na magpapatunay ng aking testimonya, Your Honor. May mga pagkakataon ba na hindi mo nasilayan ang galaw ni Marco? Wala po, Your Honor. Kasama ko siya sa lahat ng oras na yun. Salamat, Juanito. Wala na akong ibang katanungan. Salamat sa inyong pagdalo. Ipinag-uutos ko ang lahat ng panig na maganda para sa closing argument sa susunod na linggo. Session dismissed.
Maganda ang naging takbo ng araw na ito. Patuloy tayong magsikap para makuha ang hustisya. Sa mga susunod na araw, patuloy ang paghahanda ni na Attorney Mia at Marco para sa nalalapit na closing arguments. Nagsagawa sila ng masusing review sa mga ebidensya at pinaayos ang kanilang mga argumento. Marco, kailangan nating maging handa sa lahat ng posibleng tanong ng prosecutor sa closing arguments. Kumpiyansa ako sa ating kaso, pero hindi natin dapat baliwalain ang anumang pwedeng mangyari. Oo, Attorney Mia, hindi ko inakala na ganito kahirap ang prosesong ito. Ang laban para sa katarungan ay hindi laging madali, Marco. Pero tandaan mo, nandito ako para sa'yo. Sa araw ng pagdinig para sa closing arguments. Simulan na natin ang mga closing arguments. Attorney Mia, maaari ka nang magsalita. Your Honor, hinaharap namin ang korte ngayon upang patunayan ang kawalan ng kasalanan ni Marco Montero. May malinaw kaming ebidensya at testigong nagpapatunay na wala siyang kaugnayan sa kasong ito. Your Honor, kahit mayroon silang ebidensya, hindi ito sapat para patunayan ang kawalan ng kasalanan ni Marco. Mahusay lang ang depensa sa pagpapakita ng mga testigong may koneksyon kay Marco. Your Honor, ito ay hindi lamang koneksyon. Ito ay mga tunay na tao na nagpapatunay na si Marco ay kasama nila sa ibang lugar noong oras na nangyari ang krimen. Matapos ang closing arguments, naghihintay ng desisyon ng lahat. Marco, natuklasan natin na ang mga ebidensya laban sa iyo ay peking na ilaban ni Adrian. Ano ang masasabi mo rito? Attorney, hindi ko alam na gagawin ni Adrian ito. Maliit lang ang galit namin sa isa't isa. Pero sa ngayon, kailangan mong depensahan ang sarili mo. Paano natin mapapatunayan na peking ebidensya ito? May alibay ako noong nangyari ang pagnanakaw. May mga saksi na pwedeng kumpirmahin yun. I-present natin ang mga saksi na ito sa korte. Kailangan nating patunayan ang kawalang katotohanan ng ebidensya laban sa iyo. Matagal ko nang iniingatan ang record ko, Attorney. Handa akong makipagtulungan para malinis ang pangalan ko. Magiging mahirap ito, pero kasama mo ako sa labang ito. Kailangan nating ilantad ang peking ebidensya at ang tunay na nag-orchestrate nito. Salamat, Attorney. Hindi ako titigil hanggat hindi napapatunayan ang kasinungalingan ni Adrian. Sa loob ng korte, nagsimula ang pagtatanggol ni Attorney Mia para kay Marco. Yung mga ebidensya laban kay Marco, Your Honor, ay pawang imbento lamang ni Adrian. May mga saksi kami na magpapatunay na siya ang may pakana ng lahat. Ibig sabihin, ang akusasyon laban kay Marco ay peking nailaban? Wika ni Judge Hernandez. Yes, Your Honor, at handa kaming patunayan ang kasinungalingan na ito. Nagsimula ang pagtatanong ng mga testigo, isa-isa, hanggang sa muling bumangon si Adrian. Ito'y walang katotohanan, walang basehan ang kanilang mga paratang. Galit na wika ni Adrian. Hindi ka makakalusot, Adrian. May mga tao na handang magsalita laban sa'yo. Ang korte ay nagpatuloy sa mga pagdinig at sa huli, lumabas ang katotohanan na si Adrian nga ang mastermind sa planong ito. Sa pag-aaral ng lahat ng mga pruweba at testimonya na pag-alaman ng korte na may sapat na ebidensya upang patunayan ang kawalan ng kasalanan ni Marco Montero, kaya't itinuturing na inosente si Marco sa kasong ito. Maraming salamat, Attorney Mia. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ito ay para sa iyo, Marco. Ngayon, pwede mo nang simulan ulit ang iyong buhay ng tahimik. Sa labas ng korte. Maraming salamat talaga, Attorney Mia. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Hindi mo kailangang bayaran ako, Marco. Ang mahalaga, nakuha natin ang katarungan. Ingat ka palagi. Habang naglalakad si Marco palabas ng korte, napagtanto niya ang halaga ng katarungan at ng mga taong handang tumulong sa kanya. Sa pangunguna ni Attorney Mia, napatunayan ni Marco na ang hustisya ay maaaring makamit sa pamamagitan ng makatarungan na laban. Sa paglipas ng panahon, binago ng karanasan na ito ang kanilang buhay. Si Attorney Mia ay nagpatuloy sa pagtulong sa mga nangangailangan at si Marco ay nagkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay na puno ng pag-asa at pagbabago. Kuya, alam mo ba kung bakit pinabayaan ko na lang ang pagiging CEO? Hindi ito ang gusto kong posisyon. Oo nga, Adrian. Pero ito ang inaasahan ng mga magulang natin bago sila pumanaw. Hindi mo ba nararamdaman ang responsibilidad natin sa kanilang legacy? Kuya, gusto ko lang maging totoo sa sarili ko. Hindi ko nararamdaman ang kasiyahan sa posisyon na ito. Mas gusto ko yung makakatulong ako sa ibang paraan. Pero Adrian, may mga kailangan tayong panagutan. Hindi ba't bahagi ito ng ating obligasyon sa pamilya? Oo, alam ko yun. Pero hindi ba't mas makakatulong ako sa ibang paraan
Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa posisyon sa kumpanya. Sabi ni Adrian. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Pero sana naman ay pag-isipan mo ng mabuti. Hindi mo nang ito obligasyon sa pamilya, kundi responsibilidad sa negosyo na iniwan nila. Siguro nga, pero sana maintindihan mo na kailangan kong hanapin ang sarili kong landas. Hindi ko kayang maging CEO kung hindi ito ang tugma sa puso ko. Paano mo pala gagawin yun, Adrian? Paano mo ipapaliwanag sa pamilya natin? Gusto ko sanang makipag-usap sa kanila at iparating ang aking nararamdaman. Hindi ko naman hinihingi na sundan mo ko, pero sana ay maintindihan mo. Iniintindi kita, Adrian, pero siguraduhin mo lang na handa ka sa mga magiging resulta ng desisyon mo. Hindi ito madali para sa ating pamilya. Salamat kuya, sana maunawaan mo rin ako kapag dumating ang oras na kailanganin ko ng suporta mo sa landas na tatahakin ko. Sa puntod ng mga magulang niya, binigyan ni Adrian ng bulaklak ang mga lapida. Tahimik na nag-usap ang puso niya sa harap ng mga yumaong magulang. Ma, pa, alam kong hindi ko nasusunod ang gusto ninyo para sa akin na maging katuwang ni kuya bilang CEO. Pero kailangan ko itong gawin para mahanap ang sarili ko. Naramdaman niya ang init ng hangin habang binabaybay ang bawat salita. Hindi ko pala kayang maging CEO. Hindi yun ang nagpapasaya sa akin. Kung noon gumawa pa ako ng kalokohan kay kuya para lang maging CEO sa kumpanya natin. Ngayon na hindi. Gusto ko sanang magtagumpay sa paraang alam kong makakatulong sa ibang tao. Sa mga mata ni Adrian, tila ba narinig niya ang mga payo ng kanyang mga magulang. Mahal ko kayo, pero kailangan kong sundin ang sarili kong landas. Alam kong iniwan niyo ang negosyo para sa amin, pero iniwan niyo rin ang halimbawa na maging tapat sa sarili. Sana din magtagumpay si kuya sa kanyang pamamahala sa kumpanya at mapa sa kanya si Atty. Mia. Inamin niya sa akin nun na may gusto siya kay Atty. Mia, kaya ipagdadasal ko na lang rin. Sa paglisan ni Adrian sa puntod, dala ang pusong puno ng pangungulila at pangarap, alam niyang masusubok siya sa landas na ito. Ngunit sa kabila ng paghihirap, may tiwala siya na mahanap ang kahulugan ng tunay na tagumpay at kasiyahan. Sa kabilang banda naman, sa mga panahon ng pagsasalita sa kaso ni Marco, unti-unti nang namumuo ang damdamin ni Mia para kay Marco. Hindi niya napapansin na ang pagtingin niya ay nauukit na sa puso ng lalaki. Sa isang mabagal na tagpo, nag-aambagan ng mga pahiwatig ng damdamin sina Mia at Marco. Sa kanilang mga mata, makikita ang naglalakihang pagnanasa na patago nilang hinaharap. Marco, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad mo sa kaso. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Salamat, Mia. Mahirap nga, pero kailangan kong gawin ang nararapat para sa kumpanya at sa pamilya namin. Alam mo, Marco, lagi kitang iintindihin at sa bawat pagkakataon na nag-uusap tayo tungkol sa kaso, parang mas lalo kitang nakikilala. Oo, Mia. Sa kahit anong mangyari, mahalaga sa akin na naiintindihan mo ang pinagdadaanan ko. Pero paano ka napunta sa gitna ng lahat ng ito? Hindi ko rin alam. Sa umpisa, trabaho lang ang tingin ko sa'yo. Pero habang tumatagal, parang may dumadaloy na ibang damdamin. Ano bang ibig mo sabihin, Mia? Marco, hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero nararamdaman ko na mas marami akong nararamdaman para sa'yo kaysa sa simpleng pagtingin lang. Mia, hindi ko rin alam kung paano ko sasagutin ang nararamdaman mo. Ang daming responsibilidad sa akin ngayon. Alam ko, Marco. Hindi ko hinihingi na sagutin mo agad. Gusto ko lang na malaman mo. Mia, mahalaga ka sa akin. Pero sa ngayon, hindi ko kayang isugal ang nararamdaman natin dahil sa sitwasyon. Naiintindihan ko, Marco. Pero sana, sa tamang panahon, malaman mo rin kung gaano kita kamahal. Salamat, Mia. Sa ngayon, sama-sama tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Marco, habang tumatagal, parang mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Hindi ko alam kung paano nangyari. Mia, hindi ko rin alam kung bakit ganon, pero nararamdaman ko rin ang pagbabago. Marco, siguro naman pwedeng maging tayo. Alam kong komplikado ang sitwasyon ngayon, pero hindi ba't mas masarap harapin ang mga pagsubok kapag magkasama? Mia, alam mo na ang mga responsibilidad ko, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Sana lang, alam natin kung paano ito haharapin. Marco, kahit hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari, handa akong samahan ka sa bawat hakbang na tatahakin natin. Mia, mahalaga ka sa akin, pero takot ako sa mga posibleng mangyari. Paano kung masaktan kita sa proseso? Marco,
Mas masakit para sa akin na hindi kita masabihan ng nararamdaman ko. Kaya kahit anong mangyari, handa akong harapin ito. Mia, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito ng tama. Pero oo, gusto kitang makasama. Ngunit tandaan mo, hindi ito madali at puno ng mga pagsubok. Marco, alam ko yun. Pero kahit anong mangyari, sa'yo lang ako. Handa akong maghintay at sumuporta. Sa pagitan ng dalawang pusong nagsasalita, unti-unti nilang natagpuan ang sagot sa kanilang mga katanungan. Ang mabagal na pag-uspong ng damdamin, tila ba nagtatakda ng simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Dahil sa mga umusbong na damdamin, kailangan ni Mia na magdesisyon kung mananatili siyang propesyonal o bibitaw sa kanyang pag-ibig. Si Mia ay nakatutok sa kanyang trabaho, nagtatakda ng oras para pag-isipan ang naglalakihang desisyon na kailangang gawin. Mia, meron akong iniisip tungkol sa ating dalawa. Siguro, mas makakabuti kung maayos natin ito na maaga. Oo, Marco. Iniisip ko rin yun. Kailangan natin pag-usapan kung paano natin haharapin ang mga nararamdaman natin. Alam mo, Mia, gusto ko sana tayong bigyan ng pagkakataon. Pero naiintindihan ko kung hindi mo kayang magtagal sa ganitong sitwasyon. Marco, malaki ang pagtingin ko sa'yo. Pero ang trabaho at ang nararamdaman ko para sa'yo ay magkaibang aspeto ng aking buhay. Ano ang ibig mong sabihin, Mia? Marco, mahalaga ang propesyon ko sa akin. Pero mas mahalaga rin ang nararamdaman ko sa'yo. Kailangan kong magdesisyon kung ipagpapatuloy ko ito o hindi. Mia, ayokong maging dahilan para magbago ang takbo ng buhay mo. Ngunit gusto ko rin malaman kung meron tayong pag-asa. Gusto ko rin malaman mo na gusto ko tayong maging masaya. Pero kailangan ko rin tingnan ang pangmatagalang epekto ng desisyon na ito. Kung ang desisyon mo ay ang magpatuloy tayo, handa akong harapin ang kahit anong pagsubok. Pero kung hindi mo ito kayang ituloy, marahil ay kailangan nating iset aside ang ating damdamin para sa trabaho. Marco, mahirap ang desisyon na ito. Pero sa paglipas ng panahon, alam kong makakahanap ako ng tamang sagot. Sabihin mo lang sa akin ang nararamdaman mo, Mia. Ano man ang desisyon mo. Bit-bit ang nararamdaman, nagpasya si Mia na maglaan ng oras para sa sarili upang makapagdesisyon ng maayos. Ang pag-ibig at propesyon naglalaban sa kanyang puso at isipan. Ang pag-ibig ni Mia at Marco ay dumaan sa matindi at kritikal na pagsubok. Nang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari na mag-uugmak o maglulubog sa kanilang buhay. Isang araw, habang nasa gitna ng mahirap na kaso, bumagsak ang stocks ng kumpanya ni Marco. Hindi inaasahan ang pangyayaring ito at bigla ang nagkaroon ng financial crisis ang kumpanya. Marco, kinakailangan ko nang tapusin ang pagsusuri sa dokumento para sa kaso natin. Pero napapansin ko, ang bigat ng problema sa kumpanya mo. Oo, Mia. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. May mga financial irregularities na natuklasan sa loob ng kumpanya. Marco, kailangan nating harapin ito ng magkasama. Pero alam mo bang makakaapekto rin ito sa kaso natin? Alam ko, Mia. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang kumpanya ko. May mga empleyado at pamilya akong umasa sa akin. Marco, kahit gaano kasela ng sitwasyon, tandaan mo, nandito ako para sa'yo. Pero kailangan nating balansehin ang ating mga responsibilidad. Mia, hindi ko gusto na maging sagabal sa kaso natin. Pero kailangan ko rin magsikap para maisalba ang kumpanya at ang mga trabaho ng mga empleyado. Marco, naiintindihan kita. Pero alam mo rin na kailangan ko itong ituloy para sa hustisya. Kailangan nating pagtulungan ito. Sa harap ng pagsubok, nagtutulungan sila Mia at Marco na harapin ang kanilang mga responsibilidad sa propesyon at personal na buhay. Ang pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa ang nagbigay daan para mas malampasan ang matinding pagsubok na ito. Habang naghihintay ng hatol ng korte tungkol sa kliyente ni Mia, nag-uusap sina Mia at Marco sa bisig ng gabi. Ipinadama ni Marco kay Mia na sa kabila ng mga pag-aalinlangan, siya'y handang harapin ang anuman. Nagpapakita rin si Mia ng suporta tungkol sa problemang kinakaharap ni Marco na bumaba ang stocks ng kumpanya nito. Mia, parang ang mundo natin ay nagugulo. Ang hirap na sitwasyon sa kumpanya. At itong kaso mo, napakabigat. Oo, Marco. Ang hirap-hirap talaga. Pero alam mo, ikaw ang inspirasyon ko para patuloy na lumaban. Mia, gusto ko sanang sabihin sa'yo na handa akong harapin ang anuman, kahit na mahirap, kahit na nakakatakot. Marco, malaking bagay para sa akin ang suporta mo. Pero alam mo,
Hindi mo kailangang maging hero para sa lahat. Mahalaga ang nararamdaman mo at ang sarili mong kapakanan. Pero Mia, nararamdaman ko rin ang responsibilidad sa kumpanya. Gusto ko itong ayusin para sa lahat. Naiintindihan kita, Marco. Pero hindi rin dapat natin ipagwalang bahala ang sarili nating kapakanan. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Mia, alam ko. At mahal na mahal din kita. Pero minsan, parang hindi ko alam kung paano ko masasolve lahat ng ito. Marco, tandaan mo na hindi mo ito dapat solusyonan ng mag-isa. Kaya natin ito. Tulong-tulong. Oo, Mia. Salamat at nandyan ka. Hindi ko alam kung paano ko kayang gawin ito nang wala ka. Marco, bukod sa kasong kinakaharap ko sa mga kliyente ko ngayon, gusto ko ring iparating sa'yo na nandito rin ako para sa'yo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng mga bituin at alingaw-ngaw ng lungsod, nagpahayag sina Marco at Mia ng kanilang mga damdamin at suporta para sa isa't isa. Sa kabila ng mga paghihirap at kahinaan, nagpasya sina Mia at Marco na ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Nagsimula silang mangarap ng maginhawang hinaharap kasama ang isa't isa. Marco, alam kong hindi pa tapos sa mga pagsubok na ating haharapin, pero handa akong gawin ito kasama ka. Mia, mahalaga ka sa akin. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at kaguluhan, ikaw ang liwanag sa buhay ko. At ikaw naman ang aking lakas, Marco. Kaya natin ito. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Oo, Mia. At dahil dito, gusto ko ring maging bahagi ng mga pangarap mo. Ano ba ang mga pangarap mo para sa ating hinaharap? Gusto ko sanang ituloy ang pagsusulong ng hustisya. Pero ngayon, sa iyong tabi, alam kong marami tayong pagdadaanan, pero kaya nating harapin ito. At ako naman, Mia, nais kong magsilbing inspirasyon para sa iyo sa bawat hakbang mo sa propesyon mo. Gusto kong maging instrumento ng tagumpay mo. Marco, hindi ko alam kung paano kita napasukan ng ganito, pero salamat at nandito ka. Ikaw na yata ang pinakamagandang chapter ng ating kwento. Oo, Mia. At hindi ko papabayaan ang ating kwento. Iingatan at mamahalin kita hanggang sa dulo. Sa gitna ng masalimuot na kaharian ng legalidad at pag-ibig, unti-unting bumubukas ang isang bagong umaga para kay Mia at Marco na puno ng pag-asa at pangako ng mas maliwanag na kinabukasan. Isang umaga sa silong ng araw habang naglalakad sina Mia at Marco sa labas ng korte pagkatapos ng isang mahirap na kaso. Marco, ang hirap ng kaso na yon, pero salamat at nandyan ka para sa akin. Hindi ko kayang hindi maging suportado sa iyo, Mia. Isa kang inspirasyon sa bawat araw ko. At ikaw naman ang nagbibigay saysay sa araw-araw kong paglaban. Kahit ang kumpanya mo ay dumadaan sa mga pagsubok, nandito ako para suportahan ka. Mahalaga ang suporta mo, Mia. Alam mo bang mas nabibigyan mo ng liwanag ang madilim kong kaharian? Oo, Marco. At ikaw naman ang nagbubukas ng mga pinto ng posibilidad sa buhay ko. Gusto kong mangarap ng mga bagay na mas mataas pa sa ating mga pangarap ngayon. Mia, handa akong makipagsanib puwersa sa'yo sa anumang pangarap mo. Gusto ko ring maging bahagi ng tagumpay mo. At ikaw ang kasama ko sa lahat ng ito, Marco. Ang ating pagmamahalan ay nagsisilbing lakas para sa ating mga pangarap at misyon sa buhay. Si Mia ay may ngiti sa labi. Dumating sa opisina ni Marco. May bitbit na lalagyan ng pagkain. Marco, surprise! Ano, gusto mo ng konting pampatanggal stress? Wow, Mia. Ano ito? Anong sorpresa to? Well, nagdala ko ng paborito mong pagkain. Alam ko kasi na medyo stressful ang mga araw mo. Grabe ka, Mia. Paano mo nalaman ang paborito kong pagkain? Sikreto ko na yon. Basta, alam ko lang na ito ang gusto mong kainin tuwing stressed ka. Napakaswerte ko naman. Salamat, Mia. Sobrang napangiti mo ko. Well, alam ko kung paano kita mapasaya. Tara, kumain na tayo. Para sa'yo to, Marco. Sige, Mia. Ito ang kailangan ko ngayon. Mas magana ang loob ko dahil sa'yo. Ang simpleng pagdalaw ni Mia ay nagdala ng aliw at kasiyahan sa araw ni Marco. At ito ay nagpapakita kung gaano kaimportante sa kanilang dalawa ang bawat isa. Oh, Mia, my love. By the way, wala ka bang kliyente? Napabisita ka yata dito sa opisina ko. Tanong ni Marco habang puno ng pagkain ang bibig. Sumagot si Mia habang nakatingin sa kanyang paperwork. Oo, Marco, may bagong kliyente ako. Actually, si Mrs. De La Cruz. May property dispute sa kanyang lupa. Tumango si Marco. Ah, yung lupa malapit sa beach? Tricky yan. Paano mo plano harapin yung kaso?
Well, kailangan natin i-establish yung ownership ng lupa. May mga documents si Mrs. De La Cruz na nagpapatunay na sa kanya talaga yon. Pero paano kung mag-claim din yung kapitbahay niya? Alam mo naman sa probinsya, palagi may komplikasyon. Napabuntong hininga si Mia. Hay, oo nga Marco. Kaya plano ko magpa-hire tayo ng land surveyor para ma-validate yung boundaries. Dapat maging solid yung evidence natin. Smart move. Puri ni Marco kay Mia. Balita ko naman, may kaso tayo kay Mr. Alvaro. Ano na ang update? Nagiba ang ekspresyon sa mukha ni Mia. Medyo komplikado, Marco. May nadiskubre kaming additional documents na pwedeng baguhin ang dynamics ng kaso. Kailangan nating i-adjust ang strategy. Napasimangot si Marco. Ganun ba? Well, do what you have to do. I trust your judgment, Mia. Just keep me in the loop. Napatamo naman si Mia. Salamat, Marco. I'll make sure na maayos natin lahat. Pero speaking of updates, may mga new policies ba sa firm? Parang naririnig ko sa ibang associates. Napangisi si Marco. Yun. May minor lang na changes. Maganda siguro na mag-meeting tayo mamaya tungkol dyan. Anyway, keep up the good work, my love, Mia. Kaya mo yan sa kaso ni Mrs. De La Cruz. Thanks, Marco, my love. Nakangiting wika ni Mia. Labas tayo after office hours. Suwestyon ni Marco. Yeah, sure. Where? Let's seek out the best sunset spot. Yeah, sure. See you sa condominium. Dumiretso ka na lang, pagluluto kita. Sagot ni Mia na may malaking ngiti sa labi. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Marco sa condominium ni Mia. Sumalubong dito ang mabangong niluluto ni Mia mula sa kusina. Hey love, natapos mo na yung meeting kay Mr. Alvarez? Napangisi si Marco. Oo, malapit na. Pero ikaw, bakit ka nagluluto? Feeling chef ka ngayon? Well, gusto ko na mag-try ng bagong recipe. Tara, tulungan mo na lang ako. As they prepared dinner together, their conversation flowed effortlessly. Mia shared stories about her day at the court, while Marco talked about the challenges at the office. The scent of spices and laughter filled the kitchen. Nakakamiss din to. Sambit ni Marco. Napangiti naman si Mia. Oo nga, tagal na nating di nagkakasama ng ganito. Balita ko, busy ka sa mga corporate meetings mo. Tumango si Marco. Oo, pero di rin pwedeng mawala yung mga ganitong moments. Relaxing to. Kapag nandito talaga tayo sa taas ng rooftop ng condo natin, tanaw na tanaw ang buong tanawin. Dagdag pa ang sunset spot dito. Saad ni Mia na punong-puno ng saya. Totoo yan. Sagot ni Marco habang masdan ang magandang tanawin ng syudad mula sa rooftop. Parang lahat ng stress nabubura kapag narito. Oo, parang may magic talaga sa ganitong lugar. Sabi ni Mia habang inuupuan ng mga unan na inayos niya sa may dulo ng rooftop. At ang sunset dito, sobrang nakaka-relax. Habang nag-uusap sila, unti-unti nang bumaba ang araw, nagbibigay ng mga pula at orange na kulay sa langit. Si Marco, habang nakatitig sa horizon, biglang nagsalita. Alam mo Mia, sobrang thankful ako na may mga ganitong moments tayo. It helps me unwind. Napangiti si Mia. Ako rin Marco, sobrang grateful ako sa mga simpleng ganitong oras. Alam mo bang napapasaya mo rin ako tuwing magkasama tayo? Talaga? Bulong ni Marco at nararamdaman niya ang papalakas na tibok ng puso niya. Ganon din ako. It's like we created our own little haven here. Oo nga, parang di mo iniisip ang mga problema kapag kasama kita. Habang naglalakad sila palabas ng rooftop pagkatapos ng kakaibang karanasan ng magandang sunset, nagtanong si Marco. Ano sa tingin mo Mia? Anong pangalan natin sa ganitong tradisyon natin? Ngumiti si Mia. Paano kung Sunset Serenity Sessions? Para maalala natin ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Tumango si Marco. Perfect. Sunset Serenity Sessions it is. Sa susunod ulit? Siyempre, looking forward na ako doon. Sabi ni Mia, habang papalabas na sila ng rooftop, bit-bit ang masayang alaala ng magandang gabi. Isang araw, patungo si Marco sa opisina kasama ang sekretary niya at hindi niya inaasahan na may isang bata na sobrang dumi. Nasa 1 taong gulang ito. Unat-unat ang sariling paa at kamay na nasa loob ng karton. Naku, Sir Marco, may batang naiwan sa harap ng opisina. Mukhang napag-iwanan ng magulang, sabi ng sekretarya ni Marco.
Nakakalungkot naman. Siguro nawala sa kanilang sulyap. Sagot ni Marco habang inaabot ang cellphone para kunan ng litrato ang batang nasa karton. Nakakatakot nga. Baka masugatan siya o mabaga ng tao. Anong gagawin natin? Tanong ng sekretarya. Tawagin natin ang barangay. Baka may nagrereklamo na nawawala ang bata. Sabi ni Marco habang binubuksan ang pinto ng opisina. Sige, titingnan ko muna kung may contact details sa loob ng karton. Habang tinitingnan ni Marco ang karton, napansin niya na may papel na kasama. May sulat pala dito. Sabi niya habang binabasa ang mensahe. Parang iniwan siya para sa adoptive parents. Grabe naman, anong sasabihin natin sa barangay? Tanong ng sekretarya. I-report natin ang sitwasyon at baka makatulong sila sa paghahanap ng adoptive parents. Baka may CCTV footage din sa paligid na makakatulong sa pagtukoy kung paano napunta dito ang bata. Sagot ni Marco habang kinokontak ang barangay. Pagdating ng mga tauhan ng barangay, inayos na agad ang sitwasyon. Kawawa naman ang bata. Sana mahanap agad ang kanyang pamilya o magandang mapag-ampon. Sabi ni Marco. Handa ba kayong magsilbing temporary guardian habang hinahanap ang pamilya niya? Tanong ng sekretarya. Ngumiti naman si Marco. Oo naman, gawin natin ang makakaya natin para sa kanyang kaligtasan. Hindi natin siya pwedeng baliwalain. Tinawagan ni Marco ang kanyang girlfriend na si Mia. Hello Mia, meron akong kailangan sabihin sa'yo. Ani Marco na may halong pag-aalala sa boses. Ano nangyari Marco? Tanong ni Mia. Nag-aalala rin ang tono ng kanyang tinig. May natagpo ang bata dito sa harap ng opisina. Parang iniwan siya at wala tayong makitang magulang. Tinatawagan na ng barangay. Pero gusto ko sanang itanong sa'yo kung pwede mong asikasuhin muna siya habang wala pang dumadating na tulong. Paliwanag ni Marco. Oo naman Marco. Anong pangalan ng bata? Anong nangyari? Tanong ni Mia. Siya ay 1 taong gulang na batang lalaki. May sulat sa karton na iniwan kasama niya. Para bang iniwan siya para sa adoptive parents. Sabi ni Marco at nagbigay ng maikli at naglalarawan na detalye kay Mia. Susunduin kita Marco. Sabihan mo lang ako kung saan kita makikita. Baka may madala akong damit at pagkain para sa bata. Sabi ni Mia na walang pag-aatubili na nag-alok ng tulong. Salamat Mia. Malaking tulong ito. Kitang-kita ko na ang pagmamahal mo sa mga bata. Sabi ni Marco na lubos na natutuwa sa pagtulong ni Mia. Pagkatapos ng maikli ang tawagan, nagkaroon ng kakaibang pag-asa ang kahit masalimuot na sitwasyon. Sa tulong ng barangay at ni Mia, nagkaroon ng pag-asa si Marco na mabigyan ng maayos na pangangalaga ang bata habang hinahanap ang kanyang pamilya. Habang naghihintay ng tulong mula sa barangay, mas lalo pang lumalim ang pag-aalala ni Marco para sa bata. Kitang-kita ni Mia ang kanyang pag-aalala at naisipan niyang sabihin kay Marco, Marco, gusto mo bang subukan muna nating alagaan ng bata habang hinihintay natin ang mga tao mula sa barangay? Oo, gusto ko. Baka kailangan na niya ng kasama habang wala pang pamilya niya. Ibinaba ni Mia ang kanyang bag mula sa sasakyan at may daladalang damit at ilang essentials para sa bata. Ito Marco, siguruhin mong malinis siya at kumain ng maayos habang wala pa ang kanyang pamilya. Sa oras na iyon, napagtanto ni Marco na isang bagong yugto ng kanyang buhay ang nagbukas. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Anong pangalan natin para sa iyo, little one? Naipit ng ngiti ang bumukas sa mukha ng bata at agad na napagtanto ni Marco na ang pagiging daddy ay hindi kailanman naging malaking responsibilidad. Nang tanungin ko ano ang plano sa bata, mabilis na sumagot si Marco. Ako na ang mag-aampon sa kanya. Hindi ko kaya siyang iwan. Si Mia, na sa oras na yon ay may makikita ng kinang sa mga mata, ay ngumingiti. Ako naman ang magsisilbing ina sa kanya. Tutulungan kita Marco, nabigyan siya ng magandang kinabukasan. Let's name him Matias, our new little baby. Simula ngayon, ate na si baby Matias. Ako ang daddy Marco niya, at ikaw naman ang mommy Mia niya. Nakangiting sambit ni Marco sa harap ng bata at bitbit ni Mia. Hala, Daddy Marco, anong magandang laro para kay baby Matias ngayon? Tanong ni Mia habang iniintindi ang papel na hawak ni Marco. Siyempre, Mommy Mia, pwede tayo maglaro ng peekaboo. Sige, baby Matias, ready ka na ba? Sabay takip ni Marco sa mukha niya. Tumawa si baby Matias. Ang saya-saya mo, baby. Parang si Mommy Mia. Sabi ni Marco, nakangiti kay Mia. Daddy Marco,
paano kung subukan natin magbuo ng magandang kwento para kay Baby Matias? Sabi ni Mia, may kasabay na kislap sa kanyang mata. Magkasabay silang nagsimulang magkwentuhan habang bitbit si Baby Matias. Isang araw, may isang maliit na dragon na nagngangalang Sparky. Umpisa ni Marco. At si Sparky naglakbay sa isang malayong kaharian kasama ang kanyang bagong pamilya, sina Daddy Marco at Mommy Mia. Tugtong ni Mia na may ngiti. Habang naglalakbay sila, nagkatagpo sila ng mga kaibigan tulad ng Magical Unicorn at Friendly Elves. Sabi ni Marco habang ina-act out ang mga characters gamit ang kanyang mga kamay. Ang saya-saya ng kaharian at laging may kwento at pag-ibig sa bawat araw. Sabi ni Mia na mas lalong nagpaamo kay Baby Matias. Tahimik na nagmamasid si Baby Matias. Tila ba nasasarapan sa kwento ng kanyang mga magulang. Gusto mo pa ng kwento, baby? Tanong ni Marco kay Matias na agad na tumango. At sa ganoong paraan, nagsimula ang masayang paglalakbay ng pamilya ni Marco, Mia at si Baby Matias sa kaharian ng mga kwento at pagmamahalan. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Baby Matias na puno ng kuryosidad at kasiyahan. Mommy Mia, Daddy Marco, paano ba naging magulang ang mga dragon at unicorn sa kwento natin? Tanong niya. Nakangiti si Mia. Oh sweetheart, ang mga dragon at unicorn ay nagiging magulang dahil sa pagmamahal at pangunawa. Tulad din ng Mommy Mia at Daddy Marco, nagtataglay kami ng pagmamahal para sa'yo. Tama si Mommy Mia, baby. Ang pagiging magulang ay tungkol sa pag-aalaga, paggabay, at pagsasabi ng mga kwento na nagbibigay inspirasyon at saya. Sabi ni Marco habang kinakalabit ang malambot na pisngi ni Matias. Ang ganda naman ng pamilya natin. Sabay yakap ni Mia kay Marco at kay Matias. At lagi tayong magkakasama sa bawat hakbang ng kwento ng ating pamilya. Napangiti si Baby Matias. Mahal na mahal ko kayo, Mommy Mia at Daddy Marco. Mahal na mahal din kita, anak. Sabi ni Marco habang hinahaplos ang buhok ni Matias. Mommy Mia, Daddy Marco, gusto ko tayong magala sa park ngayon. May mga ducks doon at pwede tayong maglaro ng palda. Sabay tili ni Matias sa sobrang excitement. Ang ganda ng ideya mo, baby. Ano sa palagay nyo? Tara na sa park? Sabi ni Marco na kaagad na kinuha ang kamay ni Matias. Tara na anak, magdala tayo ng picnic basket para mas masaya. Dagdag ni Mia habang naglalakad patungo sa pinto. Sa loob ng ilang sandali, naglakad silang pamilya patungo sa malapit na park. Dumating sila sa lugar na puno ng mga naglalakihang puno at makulay na bulaklak. Malakas at malamig ang hangin at naririnig ang mga kakaibang tunog ng kalikasan. Mommy Mia, Daddy Marco, tingnan niyo yung mga ducks. Ang cute nila. Sigaw ni Matias na halos tumakbo papunta sa tabi ng ilog. Nagtayo sila ng malambot na kumot sa ilalim ng isang puno at nag-ayos ng picnic basket. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa kaharian ng mga kwento at mga bagong kaibigan na natagpuan nila sa park. Mommy, Daddy, pwede po ba tayong pumunta sa beach after nito? Tanong ni Matias. Yeah, sure anak. After this, pupunta tayo ng beach. Nakangiting wika ni Marco, pati na rin si Mia. Hala, beach day! Ano bang gusto mong gawin sa beach, Baby Matias? Tanong ni Mia, may kasamang excitement sa kanyang mga mata. Mommy, Daddy, gusto ko maglaro ng buhangin at ng taguan sa tabing dagat. Sagot ni Matias na puno ng saya. Sige, ikaw ang unang taya, baby. Habang naglalaro tayo, maaari rin tayo maghanap ng mga makukulay na shell. Sabi ni Marco habang kinukuskus ang buhok ni Matias. Pagkatapos ng kanilang park adventure, agad silang sumakay sa sasakyan patungo sa beach. Pagdating doon, nagtayo sila ng maliit na castle sa buhangin at naglaro ng masayang laro ng taguan. Mommy Mia, Daddy Marco, nahanap ko ang pinakamalaking shell. Masiglang sabi ni Matias na may hawak na makulay na shell na parang harian sa kamay niya. Ang ganda, baby. Ito'y magiging alaala ng ating beach day, sabi ni Mia na nagmamalaki sa nakita. Habang nahiga sila sa tabing dagat, sinundan nila ang mga patak ng alon at nagbabahagi ng mas marami pang kwento ng kasiyahan. Mommy Mia, Daddy Marco, gusto ko rin magtampisaw sa dagat at makapaglaro sa mga alon. Bulalas ni Matias habang nakaupo sa buhangin. Tara anak, sabay-sabay tayo magtampisaw, sabi ni Marco na nag-aalok ng kamay kay Matias. Sumabay silang tatlo sa pagsalunga sa malamig na tubig ng karagatan. Naririnig ang kaluskos ng alon at masaya nilang binabaybay ang tabing dagat.
Nakakatuwa ang dagat, no? Sabi ni Mia na may ngiti sa labi habang kinukunan ng larawan ang makukulay na sandcastle na ginawa ni Matias. Oo, Mommy. Parang napakaraming kwento sa ilalim ng tubig. Sagot ni Matias na abala sa pagkuha ng munting shells. Habang hinihintay ang paglubog ng araw, nagtulungan silang magtayo ng malaking sandcastle na may kasamang mga shell decoration. Sa bawat hampas ng alon, parang kasabay nito ang kanilang tawa at masiglang kwentuhan. Mommy Mia, Daddy Marco, salamat sa pinakamagandang beach day. Pasasalamat ni Matias na bitbit ang kanyang shell collection. Salamat din anak sa pagpapakita sa amin kung gaano kahalaga ang pagsasama-sama. Ang saya-saya natin. Wika ni Marco na yumakap kay Matias. At sa paglubog ng araw, naglakad silang tatlo palayo sa beach. Bitbit ang mga sand memories ng isang magandang araw na pagsasama-sama. Sa isang kakaibang gabi, habang sila'y nagdadine sa isang romantikong restaurant, biglang lumapit si Matias na may dalang menu. Mommy Mia, Daddy Marco, ako po ang waiter nyo ngayon. Special po ang serbisyo para sa inyo. Bulalas ni Matias na puno ng kaba pero may kasamang excitement. Napangiti si Marco. Wow anak, special night mo pala ngayon. Ano bang ihahain mo sa amin? Iniabot ni Matias ng may pagmamalaki ang menu. Para po sa inyong appetizer, mayroong heart-shaped cheese platter. Tapos ang main course ay heart-shaped pasta with love sauce. Talaga baby? Ang galing naman ng waiter namin. Sagot ni Mia na taimtim na binubuksan ng menu na may kasamang halakhak. At doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng restaurant, nagpropose si Marco kay Mia. Mommy Mia, gusto mo bang maging forever Valentine ko? Sabay labas ng singsing mula sa bulsa. Oo Marco! Oo Daddy Marco! Sigaw ni Mia na napaiyak sa saya. Nakatitig si Matias, masigla at puno ng saya. Yay! Forever family tayo! Pagkatapos ng espesyal na gabi, nagdiwang ang pamilya ni Marco, Mia at Matias sa mas marami pang pagkakataon. Mommy Mia, Daddy Marco, mukhang masarap yung heart-shaped dessert sa kabilang mesa. Gusto niyo bang subukan? Tanong ni Matias na tila isang profesional na waiter. Tara anak, paborito naming dessert yan. Sabi ni Marco na mas lalong napangiti sa kakulitan ni Matias. Sa bawat pagiging waiter ni Matias, mas nagiging espesyal ang bawat pagkakataon para sa kanilang pamilya. Waiter Matias, anong recommended na drink para sa ating celebration? Usisa ni Mia habang tinitingnan ang menu. Mommy Mia, Daddy Marco, ang pinakamasarap na drink ay yung sparkling juice na may kasamang pag-ibig. Sagot ni Matias na nakangiti. Nagpasya ang pamilya na subukan ang rekomendasyon ni Matias. At sa pagtatapos ng kanilang gabi, naisipan ni Marco na maglakad-lakad sila sa ilalim ng bituin. Hoy waiter, bakit hindi mo kami sinabihan na may pa-fireworks display pala dito? Biro ni Marco na napangiti sa nakakatawang ekspresyon ni Matias. Talaga po, Daddy Marco? Paano kung biglang magparamdam ang waiter na may special dessert pa? Sabi ni Mia na nagtatawanan kasama ni Matias. At doon, sa ilalim ng mga kislap ng bituin, naglakad silang tatlo. Puno ng pagmamahalan at saya, patungo sa mas marami pang kwentong nagbibigay kulay sa kanilang masayang pamilya. Sa mga sumunod na araw, naging mas masigla si Matias sa pagiging parte ng pamilya. Mommy Mia, Daddy Marco, gusto ko tayong magkaroon ng family adventure. Ano bang pwede nating gawin? Sabi niya, may kasamang kislap sa kanyang mga mata. Ano sa palagay nyo? Hiking tayo? Suwestyon ni Marco. Naanimoy na hawa sa excitement ni Matias. Sige Daddy Marco, pero dapat may picnic tayo sa tuktok ng bundok. Paborito ni Matias ang picnic, kaya't hindi siya mapakali sa kanyang upuan. Sa pagsasanib puwersa, nagplano ang pamilya ng kanilang family hiking adventure. Sa araw ng kanilang lakbay, masayang naglakad sila patungo sa tuktok ng bundok, nagbibigay daan sa mga nakikita sa kalikasan at nagkukwentuhan tungkol sa mga kwento ng bundok. Mommy Mia, Daddy Marco, ang taas na ng narating natin. Tara, picnic time na. Sigaw ni Matias na nagtayo ng kumot sa isang magandang tanawin. Naghandog sila ng masasarap na pagkain at nagkwentuhan habang naroroon sa tuktok ng bundok. Ang saya-saya ng family adventure na ito, Mommy Mia, Daddy Marco. Para tayong mga modernong bayani sa ating kaharian. Sabi ni Matias habang masiglang nagmamasid sa paligid. Tulad ng isang masayang pamilya sa kwento,
patuloy silang nagsasama-sama, nagtutulungan at nagkakaroon ng mas maraming kakaibang kwento ng pagmamahalan. Isang araw, biglang bumalik si Adrian, ang kapatid ni Marco. Mukha itong malungkot at parang pulubing naglalakad. Marco, Mia, napakasakit ng aking puso sa lahat ng nagdaang panahon. Kailangan ko ng tulong. Sambit ni Adrian na may luha sa kanyang mga mata. Mommy, Daddy, bakit masama ang pakiramdam ni Uncle Adrian? Tanong ni Matias na puno ng pangambang nakakita kay Adrian. Si Marco ay nagulat at tila hindi makapaniwala. Adrian, anong nangyari sa'yo? Ano itong biglang pagbabalik mo? Sabi ni Marco na puno ng pangangamba. Si Adrian ay tumingin kay Matias na may pusong kalahating kinatatakutan. Matias, ako'y nagkamali sa mga nagdaang taon. Anak kita at iniwan kita sa harap ng kumpanya natin. Nais kong baguhin ang lahat at maging parte ng iyong buhay. Mariing sabi ni Adrian na puno ng panghihinayang. Nagulat si Marco at Mia. Anak mo si Matias? Tanong ni Mia na puno ng kahulugan ng tanong. Oo Mia, sa paglipas ng panahon, naisip ko kung paano ko naiwan si Matias at kung paano ako nagkamali sa kanya. Gusto ko sanang bumawi at maging parte ng kanyang buhay. Paliwanag ni Adrian na nakatitig kay Matias na puno ng pag-aalala. Uncle Adrian, gusto mo po bang maging pamilya tayo? Tanong ni Matias na may pagtitiwala sa kanyang mga mata. Nagtagpo ang mga mata ni Marco at Adrian na puno ng pangako na baguhin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa pagunlad ng kwento, nagsimula ang proseso ng pagkakabuo at paghihilom ng pamilyang puno ng kwento ng pagmamahalan at pangunawa. Sa gitna ng mga damdamin at pagbabalik, nagtulungan sina Marco at Adrian na ayusin ang kanilang relasyon. Adrian, gusto ko sanang bigyan ng pagkakataon si Matias na makilala ka at maging parte ng buhay niya. Wika ni Marco na puno ng respeto at pag-asa. Daddy Marco, gusto ko pong makilala si Uncle Adrian para po mas sumaya ang ating pamilya. Sabi ni Matias na bukas ang puso sa posibleng pagbabago. Nang magtagpo sina Adrian at Matias, nagkaroon sila ng oras para mag-usap at magkaunawaan. Matias, pasensya na at iniwan kita. Iniisip ko lang na hindi mo ako matatanggap. Sabi ni Adrian na puno ng panghihinayang. Uncle Adrian, hindi naman kita kilala dati. Pero ngayon, gusto ko sanang maging pamilya tayo. Malaki na ako at gusto ko pong magkaroon ng mas maraming kapatid at mas maraming kwento kasama kayo. Sagot ni Matias na puno ng pangunawa. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang kanilang pamilya. Si Adrian ay nagsikap na maging mas mabuting kapatid at ama kay Matias. Ang pagsisikap ni Adrian ay naipakita sa bawat pagsali niya sa mga pamilya nilang kwentuhan, adventure at bonding moments. Kuya, Mia, maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Napakaswerte ko at napakasaya na maging bahagi ng inyong pamilya. Pasasalamat ni Adrian sa mga bagong simula at pagkakabuo ng kanilang pamilya. Napatunayan nila na ang pagmamahal at pagpapatawad ay may kakayahang magdala ng pagbabago at pag-asa. Sa bawat kwento ng pamilya, natutunan nilang yakapin ang pagbabago at magtulungan sa paglalakbay ng buhay. Kailan nga pala ang kasal niya ni Mia? May plano na ba kayo? Tutulong ako. Wika ni Adrian na puno ng excitement. Oo, may plano na kami sa kasal namin. Nakangiting wika ni Marco. Ngunit biglang dumating si Eliza, dating kasintahan ni Marco, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang muka. Hindi ko akalaing magiging ganito kabilis ang lahat. Ani Eliza habang nakatingin kay Marco. Napakunot ng noo si Marco, ngunit nagpasya siyang harapin ang sitwasyon. Eliza, alam mo naman kung gaano kita nirerespeto noon, pero ang puso ko ngayon ay kay Mia na. Nakatitig si Eliza kay Marco at tila may mga alaala na bumalik sa kanyang isipan. Sana masaya ka, Marco. Sabay buntong hininga. Nakaramdam ng tensyon si Adrian, ngunit nagdesisyon siyang maging supportive. Eliza, huwag kang mag-alala, tutulong din kami para maging maayos ang lahat. Isang linggo bago ang kasal, nagsanib puwersa ang buong barkada para sa isang pre-wedding celebration para kay na Marco at Mia. Sa isang malaking venue, naglipa na ang tawanan at saya. Talaga bang handa ka na, kuya? Tanong ni Adrian habang nagtataglay ng kanyang braso. Nakangiti si Marco. Oo naman, alam ko ito ang tama at tamang tao si Mia para sa akin. Habang nag-iinuman, biglang lumapit si Eliza na puno pa rin ng pangungulila.
Marco, gusto ko lang sanang batiin ka ng masaya sa iyong kasal. Sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan. Nag-angat si Marco ng baso at ngumiti. Salamat, Eliza. Pasensya na kung nasaktan kita. Sana maintindihan mo. Tumango si Eliza, sabay sabi. Naiintindihan ko. At sa'yo, Mia, alagaan mo si Marco. Sa huling araw bago ang kasal ni Mia at Marco, nagkaroon sila ng intimate na rehearsal dinner sa isang magarang restaurant. Ang atmosphere ay puno ng excitement at pag-asa para sa kanilang bagong yugto ng buhay. Habang nasa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, nagbigay ng toast si Adrian. Sa bagong chapter para kay Marco at Mia, isang paglalakbay ng pagmamahal at pagkakaisa. Nagpapasalamat si Mia sa lahat ng sumuporta sa kanilang pag-ibig. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng mga pangarap namin. Handa kaming harapin ang bagong kabanata ng buhay namin. May surprise performance rin mula kay Eliza na bumati ng best wishes sa kanilang kasal. Sana ay maging masaya kayo palagi, Marco at Mia. Mahalin niyo ang isa't isa ng buong puso. Nagkatuwaan ng lahat at sa pagtatapos ng gabi, nagbigay si Marco ng munting regalo kay Mia. Isang scrapbook ng kanilang mga pinagsamahan mula sa simula ng kanilang pag-ibig. Para ito sa ating mga alaala, sabi ni Marco habang hinahawakan ng kamay ni Mia. Naramdaman ang pagmamahal at saya sa paligid. Ang gabi ay nagdulot ng paghahanda para sa masayang pagdiriwang ng kanilang kasal kinabukasan. Sa umaga ng kasal, ang silong ng silahis at magandang panahon ay nagdulot ng kakaibang ligaya. Sa harap ng altar, magkasama sina Marco at Mia, at sa tabi ng mga ito ay ang munting si Matias, nagsusuot ng kanyang maliliit na formal na kasuotan. Mukhang handa na tayong simulan ng buhay natin, Mia. Kasama na si Matias. Oo, Marco. Parang kailan lang. Mag-isa lang ako. Ngayon, buo ng pamilya natin. Matias, anak. Ang gwapo-gwapo mo ngayon. Alam mo bang sobrang saya namin ni Mami na kasama ka ngayon? Oo, Daddy. Excited na ako sa kainan mamaya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Mia si Adrian na parang may iniisip. Adrian, okay ka lang ba? Oo, okay lang. Masaya ako para sa inyo. Totoo. Habang nagtatagal, lalo pang lumalalim ang sayang nadarama ng pamilya. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, isang tanong ni Mia kay Marco. Anong plano mo para sa ating honeymoon, Marco? Surprise yun, love. Pero siguradong puno ng pagmamahal at adventure. Tulad ng buhay natin. Sa pagtatapos ng seremonya, sumabog ang kasiyahan sa resepsyon. May musika, sayawan at kwentuhan. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na putahe, nagbibigay ng ligaya sa lahat ng bisita. Matapos ang seremonya, sa harap ng mga dekorasyong puno ng kahoy at malambot na ilaw ng reception venue, nagpapatuloy ang masayang pagdiriwang. Napakaganda ng reception, Marco. Parang fairy tale. Oo, love. At ikaw, parang prinsesa na laging inaantabayanan ko. Habang nag-uusap sila, napansin ni Mia si Eliza na papunta sa kanilang mesa. Congrats sa inyo. Mukhang masayang-masaya ko yung pamilya. Salamat, Eliza. Mahalaga ang suporta mo sa araw na ito. Saad ni Mia. Ate Eliza, gusto mo bang sumayaw? Ang saya-saya dito. Oo, Matias. Tara, sumayaw tayo. Sa kabilang banda ng venue, si Adrian ay nakatambay mag-isa. Iniintindi ko na kailangan ko silang hayaan. Basta masaya sila kasama ang anak ko. Masaya na rin ako. Sa paglipas ng oras, ang kasal ay umuusad sa masayang kwentuhan at tawanan. Habang lumalalim ang gabi, si Mia ay lumapit kay Adrian. Adrian, salamat sa lahat. Sana maging masaya ka rin. Oo, Mia. Masaya ako para sa inyo. Mahalaga ang pagmamahalan nyo. Ang pagwawakas ng gabi ay isang makulay na pagsasama ng kanilang mga pamilya at kaibigan at nagtatapos ito sa isang magarang fireworks display na tila nagbigay ng papuri sa pag-ibig ni Marco at Mia. Ang galing mo, Matias! Parang professional ka na sa pag-organize ng fireworks. Oo, Mommy. Gusto ko lang mag-surprise sa inyo para sa inyong pagmamahalan. Talagang napaka-talented mo, Matias. Sana'y magtulungan tayo sa susunod na celebration. Saad rin ni Adrian. Oo naman, Papa Adrian. Masaya yun. Sa ilalim ng kulay at liwanag ng fireworks, nag-alala si Marco. Matias, ano ba ang gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko maging katulad ninyo ni Mommy. Maging isang abogado at CEO ng sariling kumpanya natin.
na masaya at palaging nagmamahalan. Nakakataba ng puso ang mga salitang yan. Mahal na mahal ka namin. Habang nagtatalo ang fireworks sa langit, nararamdaman ng pamilya ang matinding pag-ibig at pagkakaunawaan. Mommy, gusto ko sanang pumunta tayo sa Eiffel Tower at doon na din kayo mag-honeymoon. Bibong saad ng bata na ang cute-cute tingnan. I agree, anak. Sagot ni Mia. At hindi nila alam na sa Paris pala ang surprise honeymoon ni Marco. Nasa Paris sina Marco at Mia para sa kanilang honeymoon. Sa ilalim ng kakaibang liwanag ng Eiffel Tower, nagsimula ang kanilang romantic na gabing puno ng pag-ibig. Marco, parang nananaginip lang ako. Kasama ka dito sa Paris. Hindi ito panaginip, love. Totoo ito. At kasama mo ako. Naglakad sila palapit sa tower habang naririnig ang musika ng mga street performers. Habang naglalakad, napagtantuan ni Marco ang bigat ng kahulugan ng lugar na iyon. Mia, katulad ng Eiffel Tower, gusto ko ang pagmamahalan natin ay tumindig ng matibay at nagbibigay ilaw sa daan. Oo, Marco. Alam ko, kahit saan tayo magpunta, ang ating pagmamahalan ay magtatagal. Ang ilaw ng Eiffel Tower ay nagbibigay ng romansa sa paligid. At sa kakaibang hangin ng Paris, nadarama ng mag-asawa ang pag-usbong ng kanilang bagong yugto sa pag-ibig. Hanggang dumating si Matias na nagdadala ng mga paboritong pagkain. Mommy, Daddy, may dala akong croissant at macarons para sa inyo. Wow, ang thoughtful mo anak. Saan mo nakuha yan? Tinuro sa akin ni Papa Adrian kung saan masarap bumili dito sa Paris. Salamat, Matias. Talagang alam mo kung paano paligayahin ang iyong mga magulang. Habang nagtatagpo ang tatlong magkakasama, nagsimula silang mag-picnic sa ilalim ng Eiffel Tower. Ang mga paboritong pagkain mula sa Paris, ang romantikong tanawin at ang pag-usbong ng kanilang pamilya ay nagbigay ng mas matinding kahulugan sa kanilang honeymoon. Ang saya-saya dito sa Paris, no? Parang fairy tale. Oo, anak. At ikaw ang pinakamagandang bahagi ng fairy tale natin. Sa pagpikit ng mga mata, ang pagsasama ng pamilya sa ilalim ng ilaw ng Eiffel Tower ay nagdulot ng tamis at saya. Naaalala mo ba yung mga araw na nakulong ako, love? Tanong ni Marco na may ngiti pa ito. Oo naman, love. Sagot ni Mia. Noong mga panahong yun, naisip ko ang ating pangako sa isa't isa. Kung hindi ikaw ang naging abogado ko, di nasa kulungan pa ako ngayon. At narito tayo ngayon, sa Paris. Malaya at masaya. Hindi ko malilimutan yun, Marco. Pero ang importante, nasa atin ang pag-asa at lakas ng loob na malampasan ng lahat. Hawak-hawak ni Marco ang kamay ni Mia. Tila ba ito ay simbolo ng kanilang pagtitiwala at pagmamahalan. Ipinapangako ko sa iyo, love, na magsisikap ako na gawing mas maganda ang hinaharap natin. Hindi na muling mangyayari ang mga nangyari noon. Alam ko yan, love, at hindi lang ikaw ang mag-isa. Tayo ngayon, tayong tatlo, ay magtutulungan sa lahat ng pagsubok. My attorney, my wife, thank you so much for everything, love. Sa ilalim ng liwanag ng Eiffel Tower, nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-asawa, puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa bawat alaala ng kanilang nakaraan, nagiging malinaw ang landas ng kanilang kinabukasan. Ang moral lesson sa kwentong ito ay ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at pagtitiwala sa kabila ng mga pagsubok at akusasyon. Ipinakita ng lalaki na CEO ang kahalagahan ng katapatan at pagsisikap upang patunayan ang kanyang konsensya kahit na siya ay na-frame up ng kanyang sariling kapatid. Ang pagtulong ng abogado na naging asawa niya ay nagbigay diin sa halaga ng pagmamahalan, pag-unawa at pangako sa isa't isa. Ipinakita ng kwento na ang pagtanggap at pagpapatawad ay maaaring maging pundasyon ng mas matibay na relasyon at na ang tunay na pagmamahal ay nagtataglay ng kapangyarihan na baguhin ang mga pangyayari at magdala ng bagong pag-asa. Sa kabuuan, ang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa ideya na kahit sa pinakamasalimuot na mga pagkakataon, ang pag-ibig at pagtitiwala ay maaaring magtagumpay laban sa anumang uri ng pag-aaklas at sa mga pagpapahirap. Wakas. Shoutout po kay Josephine Ramos, Miriam Ramos at Maricel Ramos from Modena, Italy, Carmela Reynoso from Calamba City, Laguna, Jocelyn Molo from Rosario, Cavite, Marites Leyva from Antipolo, at Reo Susbelia ng Iloilo City.